Yon mga ka-GGA Humble Works. So meron tayo ditong Kawasaki NS150. Tama sir? So ito, ang problema is based dun sa unang video na sinend niya. So yan, pinost ko kanina no, sinama ko dun sa video. Nakita nyo, 'di ba, kumukurap-kurap yung panel board. So meaning naglo-lose power or parang nawawala yung power niya. So, ang Kawasaki NS150 po kasi is napakamahal po ng mga piyesa nito. Hindi po biro yung digital panel niyan. Dahil una sa lahat, tignan nyo po ha, naka-sensor type yung kanyang speedometer. Parang sa sniper or sa ibang brand ng motor, digital panel po sila. So, sensor type, no, mas mahirap pong ayusin. Mamahal yung mga piyesa. Plus, andito na lahat kasi yung indicator niyan. Sa panel board, nandyan nakalagay yung neutral, yung battery, yung oil, yung fuel gauge, yung RPM, yung speed. So, kompleto. No? Kaya napakamahal. Yung nga lang si sir, nakailang punta na rin sa Kalamba. Nakailang shop na, wala namang makagawa kasi nga, ayaw galawin yung motor niya at natatakot. So, nag-PM siya sa akin. At, ayun, in-schedule namin today. So, nagawa ko naman. Alam nyo kung ano nagiging problema? Minsan sa mga gumagawa rin. Yan, nagpakabit daw kasi dati to ng MDL, yung first owner. So, tinanggal kasi nga, kumukurap yung ilaw at the same time, namamatay itong digital panel. So, napakahirap kasing pag ito agad yung i-declare nating sira, wala pa tayong root cause, kung ano yung pinaka main cause, kung bakit siya nawawala. Mahirap kasing mag-declare na bibili ka, tapos, ang ending, gastos lang, doble lang. So, ngayon, inayos ko na to. Ang nakita kong problema is yung socket niya. Nasaan na yung socket mo? Yan. Itong socket niya, marami na pong putol. Ayan, oh. Marami ng putol at saka medyo malutong na. Kasi nga, ito yung banat na banat dun sa loob ng head niya dito. Kasi ang Kawasaki is, nandito nakaporma yung mga harness niya. Bukod pa rin sa papunta sa likod. Nandito yung mga main sockets. Ayan, oh. Ayan. So, sa accessory ng Kawasaki, andito, ayan, yung black na socket, hanapin nyo lang tong brown and white. Ayan yung ACC, ano niya, trigger wire from ignition. Makikita nyo naman yan, ayun, no. From ignition, brown and white. Na pumunta ron, naging iba na ang kulay. So, sa pagtitracing, kailangan, hindi tayo nanguhula, no. Ayan, ito yung pinaka main. Tapos, chinek ko yan isa-isa. At na-found out ko, yun nga, bukod dito, sa nasira yung socket, so, pinaltan ko na lang ng ganitong klase. So, yan, ganyan na lang pinrovide ko sa kanya. Pumayag naman si sir. At syempre, yan, isasara ko pa yan mamaya. Hindi pa yan tapos. Ito pala yung nasara ko. Ayan, oh. Inayos ko na yung dito niyan. Yan, naka-organize na yan. Then, lahat ng dugtungan dyan, inayos ko na rin po. Kasi nga, may mga putol-putol na rin. At the same time, yun nga, yung pagka nagpa-fluctuate yung kuryente, nasisira yung harness. So, inayos ko na lahat yan. Lahat dito, hanggang dun sa may pinaka-panel board niya. Ayan, sinira pa nga nung dating gumawa, oh. Hinatak. Imbis na tanggalin yung goma, ano na lang, parang binlaid na lang. So, ito, ayusin ko pa to. Isasara ko na to. At ang pinaka main problem is yung, ito pa. Ito yung pinaka main cause. Yan. Kung makikita nyo sa harness, ito. Yan, may naputol. Yan, inayos ko na po. Dito naglo-loose. Bakit? Kasi po, nakabend yan dito. Yan, nakabend yan dito. Ngayon, may bracket yan dito na bakal. Meron yung nakakabit ditong bakal na naka-forma. Nasaan na ba yun? Nawawala. Yaman na. Di bale. Mamaya nakakabit natin yun. May bracket yan dito naka-hold. Kung sa mga Kawasaki NS, no, sir? NS150 user, checkin nyo po yung mga main harness nyo. Tulad nito, ayan, oh, nabubugbog sila. Tapos, ang pinakadelikado, yung dito sa baba, kung makikita nyo, ayan, ilawan ko. Ayan. Ito pala yung bracket, nakasabit. Linte, ayan. Dito po kasi naiipit yan, ayan, oh. Pag nakasara yan, so naiipit dito sa loob, ayan, oh. Kung makikita nyo, ayan, sakal na sakal yung forma ng harness. Diyan, naiipit. Isang cause po yan pagka ang motor ay masyadong pit-pit yung wire. So, dapat po kasi free na nakakagalaw yung wire. Kasi lumiliko to, manibela to. Then, dun sa part, dun sa loob, ayan, oh. Makikita nyo, ayan, may parang, ayan. Itong part na to, ayan, dyan, naiipit, dyan napupunit yung wire. Kaya naputol to,
is possible, syempre, pag lumiliko ka, sumasabay yan. Sumasabay to, gumagalaw tong dalawang to. So, sa katagalan din siguro, kaya nasira na yung wire. So, chinek ko naman lahat, okay naman na. Ngayon, isasara ko na lang to. At lalagyan ko syempre ng protection, yung flexible tube. Then, ise-secure natin yung wire para hindi na maulit yung problema. So, yun, no? Sana makatulong tong vlog na to. At si Sir ay nagbabalak din magpa-power up lines. So, sana magpa-power up lines. Ito, pag nagpa-power up lines po ako, binabakras ko yung buong kaha. Ito, nag-troubleshoot lang ako kasi nga, nakiusap si Sir at hindi niya makita yung gasolina. Hindi niya makita yung speed. At ang problema is, yun nga, yung gasolina, hindi niya ma-detect kasi ang tangke nito malaki. Ayan, oh. Malaki yan, yan. Ito yung motor niya. Kawasaki, Rouser, yan. NS150. Okay? NS150. O, yan. So, ito. Tapos na to. So, working na to. Try natin. Buksan ko yung susi. On. On natin yung susi. Ayun, oh. Buo na. So, nakita nyo, gumana na yung panel board. Nadedetect niya na ulit yung gasolina at lumabas na. Sige nga, sir. Try mong start. Hindi. Patay mo muna yung park light. Yan. Start. Yun. Okay. Nag-start. Okay. So, buksan mo yung park light. Yan. Bukas na. No? Gumagana na. Then, buksan mo yung headlight. Ayun. Gumagana na yung headlight. Then, gumagana na rin yung neutral. Saka ito, yung indication light niya. Sige, sir. Passing. Ayan. Gumagana yung passing. Ito, gumagana rin dito yung passing. Signal light. Yan yan. Left. 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 Gumagana ba yung left? Tingnan natin. Ayun. Gumagana yung left. Then, yung right. Right. Gumagana rin dito. So, all working na po, no? So, wala nang magiging problema. Ayos na po ulit yung kanyang RPM. Sige nga, sir, rev. Yun, oh. Ayan, working na, no? So, ayan, ikakabit ko na lang to at, sige, sir, off mo muna lahat. Yun. Okay na. So, ayan, working na yung kanyang digital panel, no? At, mababalik ko na to sa dati. Makakauwi na siya sa Kalamba. So, ayan. O, ayan, sir. Ano masabi mo, sir? Dito na talaga nakaharap ng tamang mekaniko. Alright, yun po, no? So, thank you, sir, thank you. So, ito kasi, hindi ko naman alam tong motorsiklo, no? Hindi ko naman kabisado yung wiring nito. Pero, alam nyo, napaka-importante pag nagtotroubleshoot sa motorsiklo is yung basic. Babalik tayo lagi sa basic. So, kailangan meron kang tester, meron kang digital or analog, walang problema sa akin yon. Then, yung light test, napaka-importante niyan. Yung dalawang yan, kahit wala kayong mga diagnostic tools, pag alam nyo gamitin niya at malalim ang pangunawa nyo sa electrical, marunong kayong magbasa ng wire. Kasi, minsan ang wire, huwag kayong maniniwala sa coding, no? Tulong lang yung coding. Pero kung alam nyo kung saan dumadalo yung kuryente at alam nyo ang purpose ng bawat wire, malalaman nyo sakit niyan. Yun lang isang tip, no? Tulad nito, ayan, naglagay ako ng wire, pare-pares ang kulay. Pero, bago ko nilagay yan, alam ko yung mga kaduktong dito, ayun, yan. Tulad niya, binago ko siya. Pero, syempre, dahil marunong ka sa electrical at sakaling may knowledge ka, madali lang sa'yo maging mag-aayos ng mga wiring. Kumbaga, hindi na madali. Parang nagiging madali na sa'yo. Kasi nga, kahit anong motorsiklo, similar naman yung way ng takbo ng kuryente niyan eh. Wala namang pinagkaiba yan eh. May signal light, di ba? May park light, may indicator, lahat yan. Nagkaiba-iba lang yan ng kulay. Ang kailangan mo lang alamin is ano yung mga kulay nila. Ikaw na mismo mag-i-indicate no. Kahit wala kang diagram niyan, magigets mo yan. So, ganun din sa power-up line. Sa power-up lines, pag nagpa-power up lines po ako, is inaalam ko muna. Tino-troubleshoot ko na muna. Ginagamot ko na muna yung mga sakit niyan. Hinahanap ko yung root cause bago ko i-proceed sa power-up lines. So, ito, tapos na yung pag-troubleshoot at sana nakatulong tong tip ko about dun sa harness ng Kawasaki NS150 FI. Tama, sir? FI? Carb pa to. Okay. So, yung hindi pa yung latest. 2017? Yung 2017 model. So, ayan. Tapos na yung kanya motorsiklo. I-fix ko na lang. Then, makakauwi na si sir. At, hindi na mo problema sa digital panel. Muntik na muntik nang magpagawa ng digital. Buti na lang. Yung gagawa ng digital is, alam din na hindi sira yung kanyang panel board. Okay, so yun lang, JJA Humble Works at to God be the glory.
Yan, so ito, tapos na yung kanyang Kawasaki NS150 carb type. Naka ano yan, no? Naka H4 na ilaw o yung parang katulad ng sa sasakyan, H4. Ngayon, stock nito is talagang ganyan siya, halogen na parang ano yan, nabubuksan siya kahit patay yung makina. So testing natin yung kanyang panel, dahil dito tayo nagkakaproblema. Yung last time na ginawa sa kanya, ito na. On, working na. Signal light. Working. Kabila. Working. Working din. Oops. Kanan. Yan, working. Then, headlight. Park light muna tayo. Park light. Ayan. Working yung park light. Working na rin yung fuel gauge, saka yung RPM niyan. Then, check natin yung headlight. Yun, no? High. Low. Then, may passing yan, built-in. Passing. Ayun. Meron, no? Yan. Okay, so, check natin yung kanyang RPM. Patay muna natin lahat. Yan. Start tayo. Yun, no? Yun. Working na to. Yan, no? Kita nyo? Yan. Gumagana yung kanyang RPM. So, then, yung kanyang speedometer. Sir, sige nga. Videoan mo. Ako mag-iikot ng gulong. Yan. Ikot ko. Working. Okay. Yan, ha. Gumagana na yung kanyang digital speedometer. So, isa pang tip, no? Off ko muna. Isa pang tip sa mga Kawasaki user, pag gaganto yung motor nyo, NS150, nakikita nyo itong nakabend na to, mas maganda, ibaba nyo. Yan, itong bracket na to, ibaba nyo. Tapos dito, buksan natin ilaw. Yan. Nakikita nyo yun? Yun. Yan. Nakita nyo, niligyan ko ng goma. Ayan, o. Ayan. Naglagay ako ng goma para hindi maipit yung harness. Tapos binaluktot ko siya para maganda yung kurbada. Para kahit lumiko, ayan, o. Liliko natin. Ayun, o. Nakikita nyo? Yan. Tingnan nyo, ha. O. Maayos pa rin siya kasi nakabend ng maayos. Hindi katulad nung kanina, pisak na pisak yung wire. Nakaangat kasi to. So, ang ginawa ko lang is binidya ko lang ng konting space. So, choice nyo na yan kung gusto nyo gawin o gayahin sa mga nakagantong motor na Kawasaki. Yan, ha? So, ayan, okay na. Kahit iliko natin yung manibela, so hindi na siya naiipit. At the same time, maayos na po yung kanyang loob na harness. Ayun, o. Makikita nyo, halos wala na nakalagay dyan. Wala na nakabuyang-yang. No, naitago natin lahat ng maayos. Naikabit natin ng maayos. Yan, silipin nyo, ha? Ayun, o. Naglagay ako ng flexible tube, no? Hindi tayo basta nagkabit lang, alright? So, yun lang, JJA Humble Works at finish na to, makakawin na siya sa Calamba, Laguna. Alright.